Dito sa PhilHealth, so ito ay sa Iligan. Gaano katagal na itong LIO? Ang Leo, Iligan City and Lanao del Norte, we've been here since nakalipat tayo dito sa opisina to is 2021, I think. 2021? 2021. But our presence here sa Iligan City, 2019, nandito na tayo. 1999. 1999, nandito na tayo. Tapos, 2001, nandito na tayo sa opisina to, sa Gonzales Semeno Building 4. So that time, hindi pa gano'ng karaming member pa? Kokonti pa lang. Kokonti pa lang. Nag-uumpisa tayo noong 1999 and the year 2000. And nung year 2001, wala pa tayo dito sa baba. Nasa third floor pa tayo. Dahil maliit pa rin yung opisina natin at that time. Okay, so far, ano napapansin po ninyo sa ngayon? Ano yung ang tingin nila sa PhilHealth ngayon na bilang PhilHealth member, nakikita na sinasabi na nila na malaking na itutulong ng PhilHealth sa kanila? Oo. Lalo na kapag sila nakasakit? Especially ngayon, ang pinupush natin sa PhilHealth is itong primary care natin, na programa kung saan yung YAKAP, yung Yaman ng Kalusugan program na naumpisahan na natin nung last July at nilaunch natin na yung bagong benepisyo ng PhilHealth under the YAKAP program, itong PhilHealth Gamot, kung saan pinapilot ngayon sa NCR na hopefully at the end of this year, may implement din namin yung PhilHealth Gamot dito sa Region 10, especially dito sa area namin sa Iligan City and Lanao del Norte. So meron na tayong accredited na pharmacies sa PhilHealth Gamot. Nakapacitate na natin yung mga facilities. Go signal na lang po hinihintay natin para ma-file. Dahil ba wala pang IRR kaya hindi pa siya ma-push through? Yung gamot app po ang hinihintay natin, yung system. System? Yung system. May system na ginagamit ngayon sa NCR, but it needs to be polished dahil pinapilot test doon. So any flaws or any defects dapat ma-address na nila prior sa nationwide rollout. Kaya ganun ang nangyari na meron tayong pilot testing muna sa NCR with our partner gamot pharmacist there. So yung mga kliyente natin, Doc, pagpasok dito, dito ang pasok nila. Dito? Diyan? Dito. Exit na to. Sa frontline services dito sa ground floor, membership updating and registration, contribution inquiry, cashier payment, tapos yung EPRS kiosk. Itong EPRS, ito yung electronic premium remittance system ng mga employers natin, both sa private and government sector. So may kiosk tayo dyan. Tapos sa field operations naman, sa bandang likod, andyan yung public affairs. Lahat? Sa baba lahat yan? Sa baba to. So pag may public affairs tayo na in charge, andyan din yung accreditation and yung in charge natin sa claims. Tapos sa second floor, kung saan tayo galing, nandun yung opisina natin, tapos yung ating admin, tapos yung member and contribution and database natin. Tapos yung mga PMs natin, yung mga... Yun pero di kayo yakap dito, wala? Yes, under na yun siya sa Public Affairs Field Operations Unit. Field Operations Unit. So sila ang nag-handle ng yakap natin. Activities, accreditation, saka yung counterpart nila Merlin, yung sa PAO, yung sa Public Affairs. Pero meron ba nag-walk-in na gusto nilang magpayakap? Yeah. Meron din. So ginagawa natin yun dito. Okay. So pagpasok nila dito, gagayad sila, magtatanong sila sa guard, pero waiting area, yung ibang walang transaction, dito sila so yung may transaction lang, hindi pwede dalawa sila? Pero pwede naman, pero para just to decongest, pwede sila sa labas maghintay. Tapos dito na po yung ating public assistance and complaints desk. Complaints, So kung anong transaction ng meron nilang gustong gawin, dito tayo.
Pero sa kanila, di ba, may numbering ba? Wala. May numbering tayo dito, pero it's not working ata. Meron. It's working. Yeah. Okay siya kaya. So, depende sa ano. Kung, Sa isang araw, nakakailan? average more or less 200 tayo 200. dito. O sumusobra tayo. Kaya pera pa yung payment sa membership transaction yan at saka sa transaction natin sa taas. So dito, katapos nilang makuha yung priority number, upo dito. Pero ginaguide din sila about our Citizens Charter. Dahil yung Citizens Charter natin, kasali kasi yan sa survey at ine-educate natin sila. Ano mga transaction natin, how fast, at anong mga fees na binabayaran kung meron man. Sinusunod natin yung standard na 3 days for simple transaction. Tapos yung 7 and 20 days. Well, in fact po, sa Region 10, kung makikita mo yung civil service na Seal of Excellence, tayo lang po ang LEO na nagkaroon ng 4 stars na Seal of Excellence from the Civil Service. So, bihira po ang mga opisina na kuha ng ganyang Seal of Excellence na 4 stars. So, in Region 10, isa kami. I don't know sa ibang province kung meron pang mga naka 4 stars na. So, ito yung frontline services natin. May cashier din tayo sa dulo. May priority lane po tayo para sa ating Ito mga sa priority lane. para sa mga senior PWD and pregnant women. Ay Ano naman sa kanya? ito si Noraima Dangkal, yung ating frontline services na supervisor. Si Ma'am Tata, si Doc Hilda. Isa sa awardee natin for the pahinungod. Karamihan yung pumupunta dito, mostly ano ang nilalapit nila sa inyo? Updating talaga. Kasi mga availment ko, mami. Updating ng mga record. Updating. Oo, updating po. Kasi karamihan na nasa walk-in availment, yung nasa hospital na confined. Ayos yung karamihan sa hospital? Oo, Admitted na sa admitted hospital. po. Paano yung mga walang hulog, tapos mag-a-avail sila ng immediate eligibility? Yes po, ina-allow naman po yung immediate eligibility natin. As long as updated yung record, tapos pag active siya. And yung dito naman sa atin, meron din sa city hospital natin dito, government hospital, meron din silang malasakit. So, wala naman pong problema pag ano. Naka-encounter ka ba na yun, as in never na naghulog sa PhilHealth, pero nagkasakit? Oo, meron din. Marami. Oo, maraming ganyan. Yun po ang standing order ni RVP Del Yoceron, Doc, na yung immediate eligibility, implement natin yan. So, regardless, updated yung bayad, kulang-kulang yung bayad o wala pang bayad, as long as membership niya active, registered sa atin, yung dependent declare kung yung dependent na admit, no delay, pinapa-avail natin yan. So, yung contribution nila na kulang-kulang or anumang balance nila, saka na namin sinisingil yun dahil may unwarranted claims naman tayo. May mga PMs tayo na gumagawa niyan na maniningil sa mga members natin na kulang ang contribution. Yung pagka-direct member, tapos naging senior, need ba talaga na i-change ang MDR nila to senior? Yes po. po. Kailangan? Opo. Kailangan na ma-update to senior citizen yung record. Or lifetime member. or Kung contributing siya, tapos nag-separate na siya from employment, yung miyembro po dapat ang mag-update ng record niya. Dahil di po kasi natin alam, baka employed pa rin siya, though senior siya, especially sa private sector. Di naman katulad ng government na 65, kailangan na nila mag-retire. But even sa private government sector, as long as nag-retire sila, mag-apply pa rin sila for lifetime membership.
Dahil yung iba kasi tumatakbo ng barangay or ng city or municipal post at e-elect sila. So, hindi pa sila makukonsider na lifetime member. So, patuloy pa rin pagko-contribute nila. No? But kung wala na silang trabaho, hindi sila appointed or elected official, pwede na po sila mag-apply ng lifetime membership. Yung mga senior citizens naman natin na walang trabaho, walang contribution sa PhilHealth dati or sa SSS pa or GSIS, kailangan lang nila mag-walk-in din dito, dala yung kanilang senior citizen ID at least. So talaga tama, dapat mauna yung senior citizen ID bago sila pupunta sa PhilHealth. Yeah, kung meron na sila senior citizen, much better. Pero kung wala naman, birth certificate or any proof na 60 na. 60 years old sila, yung may birthday nila at saka yung complete name nila. Tinatanong ko, kasi meron ko sinamahan na hindi niya inasikaso mga benefits niya. So sa SSS, magpa-file siya ng pension. So lahat wala siya. Wala. O ngayon, sabi naman ng SSS, you need to have one At least ID. one valid ID. PhilHealth. So sinamahan ko siya sa PhilHealth. Tapos sabi naman nung na, ma'am, dapat meron muna siya ng senior ID. Kaso sabi ng barangay, kailangan ng city hall, may at least one ID. Wala na siyang ID. Correct. Pumunta ako dito sa PhilHealth. Kasi sabi, paano siya mag-umpisa? Pagka sa, kasi may nakalagay ba sa form na nakalagay kung ano OSCA number, yun ang nire-reason sa akin. postal naman, hindi naman. Hindi naman. Wala naman As postal. long as yung ID, senior citizen ID, is galing naman talaga yan sa Hindi, OSCA. wala pa kasi siyang senior. So, sabi ng OSCA, need one ID, kumuha ka sa PhilHealth para may Yes. ID. Yes. Ang SSS, wala na talagang ID. So sabi ko, eto, ka-chat ko talaga taga-LGU. Need ko ID from the PhilHealth para may senior ID na siya. Tapos saka siya pupunta sa SSS. Sa atin naman, kahit na walang ID, as long as may Kailangan niya yung birth certificate. may birth certificate siya or marriage certificate, any two na ang kailangan kung walang valid ID. So birth, marriage certificate, or baptismal, no? Yung mga the usual documents na available sa atin, transcript of records, ano pa ba, yung barangay certificate, no? Or Pag yun voters naman may affidavit, thesis na din ID. Pagka-change ng change ng status, yung nagkasawa na o nagkaroon Marriage ng anak, contract. marriage certificate lang dito po. napupunta din sa Yes, Dito yung updating niya. So any updating sa record, yes po ma'am. Dito po lahat. Ini-updating po sa record Any naman. updating dito, change of address, civil status, change of employer, no? So, yun, dito sa opisina natin magagawa yun. Or even sa YAKAP, change of YAKAP facility, pwede natin gawin dito. Lalo na ngayon, especially pag fourth quarter, lipatan, pwede tayo maglipat na ng YAKAP facilities at fourth quarter of every year.